O ito kapatid na Rodel, patunayan mo sa kanila o hindi. Noong pagpahingahin ng kapatid na Eli, yung may restaurant doon na binuksan ng kapatid na Eli sa Brazil eh. No? Mga, di ba doon, meron siyang mga binuksan. Ba, nung pinagpahinga ang kapatid na Eli, ngayon tinatanong sa akin ni Brad Rodel, paano po ito? Meron po kasing gusto dito na kumuha nito, ituloy daw itong pag-ooperate nito. Ano ba yun, Brad Rodel? Yung area dyan, Merong nagmamalasakit para ang gusto, ihiwalay kayo, kunyari concern sa inyo. Yun naman ikang mga yan, ganre. Oh. Biruin mo, di ba ganun lang naman eh. Ikang mga yan, nagbebenta ng alak, ha? Ako nga nagsasabi niyan eh. Di ba? Oh. Kaya pala ikaw pinagmamalasakit mo. Ayoko na kasi nagbebenta pala kayo ng alak. Tapos ano ginawa? Di umiwalay. Nung humiwalay, ano ginawa ngayon? Umiinom ng alak. Sige nga. Saan kayo? Anong malasakit ba talaga yon? Diba? Punta nga kayo doon sa KD Rock, nakalagay doon, no alcohol, no vape, no... Nakapaskil pa mismo. Diba? This is a tobacco and alcohol-free facility. Bigyan lang natin sila ng ng ideya na yung konteksto ng area. Kaya po na force si KDR na banggitin niya ng area na yan just because pinadalhan talaga natin siya pinadala natin sa kanya yung open letter, di ba? Through LBC. Na nakapin sa page mo. Oo, yung nakapin sa page ko, pinadala natin sa kanya through LBC yan sa... Kasi alam mo ba na hanggang ngayon may mga tao na hindi pa nakakabasa ng open letter, hindi pa nila alam na meron nun. So nakapin po sa page ng Kuya Adel. Pinadala natin to 2023, parang June or July. Pinadala natin sa KD Rock, naka-address kay KDR. Sa La Verdad, naka-address kay Sislos/KDR. Tsaka sa address ni Brad Mel /KDR. So, tatlo yun para sigurado na makarating sa kanya at ibigay. No? Kaya nung after nung ma-receive niya nung Huwebes, minonitor natin doon sa track nung LBC Huwebes. Friday, nung Saturday, nung pasalamat nila, doon niya na binanggit yung area, tsaka yung panabong na manok na pang tinolad out. So kaya we assume, of course, na force na siya sagutin kasi inabot sa kanya personal. May nag-abot sa kanya, di ba? At may nakabasa na nung pag-abot sa kanya. Maaring si Sislos or si Bradmer, kung baka kahayaan na lang din. Kaya nga, there is one time na meeting ni Sislos, di rin napigil yung bunganga niya, di ba? Sabi niya, padala-dala pa ng open letter, tapong ko pa sa basurahan yan. Sa atin lang naman palagi critical thinking. Ganun, meron nga po kinomentan na sa Reddit na he still chose to believe, to use faith rather than critical thinking. So, kung gano'n ang gusto niya, doon ko na tinapos sa conversation. Yan ang gusto niya. Anong gagawin ko, di ba? Anong magagawa mo? Yan ang choice niya. So, kumbaga, ang sa kanya kung sinabi ng Bible na 2 + 2 = 5, he will make sense of it. Na paniniwalaan niya muna yon at he will use all ang tawag doon, yung mental gymnastics to make sense of it rather than questioning yung 2 + 2 = 5. So,
basta sinabi na Bible na 2 plus 2 equals 5, paniwalaan mo muna, saka mo muna hanapin kung bakit, no? So, sa atheism, hindi na ganon kasi, hindi na ganon. So, gagamitan mo siya ng critical thinking rather than faith. Ganon. So, may iba-ibang preference ng mga tao. Gusto nilang faith above all, and then everything else comes below that. So, wala tayong problema kung yun ang gusto nila. Ang sa atin lang naman is i-present na yung may mga options na meron nito, this thing exists, and do what you want with this information. Ganon. Sa AT, akad ka ulit, nag-failed yung invitations. Sige, nalaglag kasi siya. So, yun nga, Ate Pecha, wala din tayong problema. Even kahit nung sa mga probes, kasi naparatangan tayo nung kabila na gusto natin na maging haters daw, no, yung mga exiters kay Best, bakit daw kailangan nating gawin yon na maging haters kay Best, no? Wala tayong sinasabing gano'n na maging haters, no? Pagka probes dapat maging haters yung mga exiters, no? Nagka-problema lang naman tayo sa mga probes na kung lumabas si Paring Badong dahil nga inatake tayo at ang daming yung mga sinabing fake news against us. So, kasi siguro, Kuya Del, kaya nila nasasabi na, yung mga anti-best ay pro-hate. Parang gano'n no? Ay, siguro nasasaktan sila sa, sa criticism towards death. Pero, dapat sana ma-realize ng mga tao na yung criticisms na yon ay hindi unang-una towards them. It's towards death. Hindi yon, don't take it personally, kumbaga. Ganon, para hindi sila masyadong masaktan. Ayun ay part lang dapat sana ng healthy conversation. Yes, yun nga yun ang gusto nga nating mangyari, di ba? Informative and a healthy discussion, and let's focus on the issue, di ba? Not on the person. Except nga, sabi mo, kung below the belt. Ngayon, ano ba yung below the belt? Ito na yon. Yung lahat ng personal, lahat yon below the belt. Yon. Siyempre, ano ba yung mga personal? Like, kung baklases o yan. Or kung personal yun Bonding. Sexuality. Yung gano'n. Kung Taka muna, Ate Pechay. Bonding ba it's a kind of a mental... But I mean, it's a mental health issues or... Hindi. Ang bonding, nanggaling lang yan dun sa pelikula ni Jimmy Santos. Nakita mo na ba yun? O naalala mo? I know. Parang isip bata, di ba? Isip bata. So, parang category siya as... binigyan siya ng name as bonding, but on a scientific perspective is... Kasi yun fictional yun Adele, fictional yung bonding So kung ilalagay mo yun sa reality, yun? Mental disorder yun. Totoo. Pero hindi naman ganun siya. Hindi naman ganun si Daniel. In fairness, hindi ganun si Daniel Rason. Si Daniel Rason po ay marami siyang moves na matalino. Matalino po si Daniel.
sa katunayan po, hindi siya sumasagot sa mga issues na, na maiipit siya. So, O sinasabi isang- lang yung bonding pang-asar, no? Pang-asar na oo, something like oo, siguro pang-asa, gano'n. No? he Pero is different. He is different to his uncle talaga. para anuhin mo na i-diagnose mo na may mental disorder, ganyan. We're not, wala tayo sa place para mag-diagnose. Hindi naman tayo medical professionals or psychologists. Pero, kung i-imply nila na may mental disorder siya dahil yung na nagde-denote ng pagka-bonding, alam mo, hindi, in reality, kasi napakatalino niya. Ang talino ni Daniel nandoon sa, yun nga sabi ko, hindi siya sumasagot sa mga issues na alam niyang maiipit siya. Ang mga bonding, madaling madali mo lang yan mahuhuli, di ba? Pero clarify ko lang, Ate Pecha, yung level ng pagiging matalino na sinasabi mo, ibig sabihin, angat lang siya doon sa pagiging bonding, no? But it doesn't mean matalino is pwede mo na siyang isabay sa ibang mga matalino as hindi as in genius Einstein level. Matalino siya in a sense na magulang at alam niya ang ginagawa niya. He knows what he's doing. Ina-avoid niya na banggitin yung mga pangalan ng mga lumabas like Yuli, Adele, kung sino pa, Broccoli. Ina-avoid niyang mabanggit yan sa pulpito dahil lang yan ng curiosity ng mga tao para lalo siyang kayong i-search, no? Parang yung Streisand effect. So, isa yon sa conscious strategy ni Daniel Lason para hindi niya bigyan na advantage yung kalaban. Nakikipaglaro sa atin si Daniel Lason. He knows the game at may mga moves siya na minsan na sisilat siya, nagkakamali siya, kaya napupuntusan siya, pero napakahirap niyang hulihin. Diba? Mahuhuli mo lang siya pagka yung talagang pinikon mo siya. Minsan nadudulas siya, area, ganun. Diba? Nadudulas siya. Pero, Ate Pecha, yung bigyan natin sila ng, ng ideya na yung konteksto ng area. Kaya po na-force si KDR na banggitin niya ng area na yan just because pinadalhan talaga natin siya pinadala natin sa kanya yung open letter. Diba? Through LBC. Na nakapin sa page mo. Oo, yung nakapin sa page ko. Pinadala natin sa kanya through LBC yan sa... Kasi alam mo ba na hanggang ngayon may mga tao na hindi pa nakakabasa ng open letter. Hindi pa nila alam na meron nun. So, nakapin po sa page ng Kuya Adel. Pinadala natin to 2023, parang June or July. Pinadala natin sa KD-RAC, naka-address kay KDR, sa La Verdad, naka-address kay Sisdos/KDR, tsaka sa address ni Brad Mel /KDR. So, tatlo yun para sigurado na makarating sa kanya at ibigay. No? Kaya nung after nung ma-receive niya, nung Huwebes, minonitor natin doon sa track nung LBC Huwebes. Friday, nung Saturday, nung pasalamat nila, doon niya na binanggit yung area, tsaka yung panabong na manok na pang tinolad out. So kaya we assume, of course, na force na siya sagutin kasi inabot sa kanya personal. May nag-abot sa kanya, di ba? At may nakabasa na nung pag-abot sa kanya. Maaring si Sislos or si Bradmer, kung baka kahayaan na lang din. Kaya nga, there is one time na meeting ni Sislos
di rin napigil yung bunganga niya, di ba? Sabi niya, padala-dala pa ng open letter, tapong ko pa sa basurahan yan. So, ano po yan? At never again na lumabas sa bibig ni Miss Lucy yung about open letter. Kasi ganyan talaga. The more na, binabanggit mo, kumbaga, the more na magkakaroon ng attention. Correct. At speaking of open letter, alam mo ba na hindi unique ang MCGI sa pagkakaroon ng letters of dissent or letters of inquiries, letters of letters of ang tawag dito, yung opposition mga letter. Of doubts. Opposition or doubt. Hindi unique sa MCGI yung magkaroon yan, sa ibang religion meron yan. Yung halimbawa sa Mormonism, yung meron din silang CES letter. Kung ma-search mo kung ano ba yung CES letter sa Mormonism, ano yun, tungkol yun sa mga tanong ng isang tao na nagkaroon ng duda sa church nila at alam mo kung ilang pages yon? 80, ang daming pages, isang book nga yun isang booklet nung grabe, no? Pinablish. Yung sa'yo nga, parang 2 pages lang. Yung sa kanya, dalawa lang yun. Ay, di, 4 pala kasi madami. 4 ba? Hindi nagkasya. So, yung sa kanya booklet, CES letter, ibig sabihin, naka-address kasi yun sa CES, yung College of Education something ng ng mga Mormons, sa email yung pinadala. Ngayon, yung naka-highlight doon, yung mga naka-enumerate doon yung mga duda, at saka nagde-demand nga ng sagot. Ang nangyari, ang reply na natanggap niya, yung automated, alam mo yung automated reply ng mga businesses, na thank you for your concern, we will get back to you as soon as blah blah blah, di ba? Tapos naghintay siya ng reply, wala siyang natanggap na reply. Until now, walang inisong official reply ang Latter-day Saints doon sa sa CES letter. Kaya maraming umexit sa kanila dahil doon. Dahil sa mga tanong, mga duda na hindi nasagot. Sasagot, yes. Oo. So, isa lang 'yun sa Jehovah's Witnesses meron din. Yung pangunahin nilang yung isang sa prominent critic nila ngayon, si Owen Morgan, tumulat din doon na hindi rin nakatanggap ng official reply. Ang mga reply na natatanggap nila is from their members na influencers, fanatic na may social media handles, doon nag-reply. Pero pag tinanong mo kung kayo ba yung sagot nyo ba official at kayo ay officially representative ng church, hindi naman ang sagot nila. So, ang nagbe-benefit somehow yung church nila sa mga members nila na may influence din. Parang yung nangyayari ngayon sa MCGI na ang nagbe-benefit ang nagbe-benefit sa pagsagot nila mula kay Totoy Vivo, mula kay mula kay King Cortez, ang nagbe-benefit ng lahat yan, MCGI pa rin. Although, pagka tinanong ng MCGI, mga official representative ba sila, hindi. Hindi naman. Unofficial. Oo. Pero hindi rin sila pinagbabawalan, kumbaga. Ayun. So, kasi nga, may benefit